Maganda gabi Kuya Jay. Itago mo na lang ako sa pangalang Maricel. Kapag naaalala ko po ang gabing iyon, parang bumabalik ang matinding lamig sa aking likuran at ang sumasakal na amoy ng nabubulok. 4 na taon nang nakakalipas mula po nang mangyari ang insidenteng iyon. Pero ang trauma po ay nananatiling buhay at sariwa pa rin sa aking isipan. Halos gabi-gabi ay binabangungot pa rin ako. Kaya gusto kong ibahagi sa iyong channel ito para magsilbing babala sa mga mahilig sa outdoor activities. Lalo na po sa mga kabataang naghahanap ng tinatawag nilang extreme adventure nang walang sapat na paggalang sa mga misteryong nakatago sa ating mga kagubatan. Hilig po talaga namin ng dati kong boyfriend na si Arkin ang mag-backpacking. Halos lahat ng kilalang bundok sa Luzon ay naakyat na po namin. Noong huling linggo ng Marso, nagpasya kaming mag-overnight camping sa Mount Romelo na matatagpuan sa Siniloan, Laguna. Kilala po ang bundok na ito bilang isang paraiso para sa mga mahilig sa waterfalls dahil din sa mga sikat na bagsakan ng tubig tulad po ng Buruwisan Falls, Lanzones Falls at Batya-Batya Falls. Para sa mga ordinaryong hiker, ito ay lugar ng kasiyahan at malaparaisong tanawin. Ngunit para po sa akin, ang kagubatang iyon ang naging simula ng isang buhay na bangungot na tuluyang sumira sa aking tahimik na mundo. Nakarating kami sa pinaka-jump off point sa bayan po ng Siniloan ng bandang hapon na. Medyo maulan ang mga nagdaang araw, kaya naman ang daan paakyat ay basang-basa, maputik at napakadulas. Habang nagpaparehistro kami sa ibaba, may isang matandang lokal na guide ang lumapit po sa amin. Napansin niya marahil ang mabibigat naming bag at ang mga advanced camping gear na dala po namin. Sa mahinang boses, siya po ay nagbabala. Ang sabi niya, mas mabuting huwag na muna kaming tumuloy sa pinakatuktok o sa mga malalayong sulok ng campsite dahil weekday noon at kakaunti lang ang mga tao sa bundok. Mapanganib daw ang gabi kapag kakaunti ang mortal na kaluluwa sa itaas. Subalit si Arkin, may katigasan po ang ulo at may labis na kumpiyansa sa sarili. Gusto niya ang matinding privacy, yung walang ibang ingay ng ibang tao, walang istorbo kundi kami lang at ang dalisay na kalikasan. Kaya naman imbes na mag-camp kami sa malapit sa karaniwang base camp kung saan nandoon ang mga kubo at iba pang pasilidad, nagpasa siyang maglakad pa kami ng mas malalim. Pumasok kami sa isang hindi gaanong nadadaan ng lumang daan ng mga ngahoy patungo sa isang pwesto malapit sa isang liblib na sapa na natatakpan ng naglalakihang puno ng balite at masukal na kawayanan. Habang unti-unti kaming lumalayo sa main trail, may napansin akong kakaiba sa paligid. Ang karaniwang huni ng mga ibon, ang ingay ng mga kuliglig at ang tunog ng agos ng tubig mula sa malalayong talon ay tila ba unti-unting humuhupa. Nawawala ang sigla ng kagubatan. Ang natira na lang ay ang mabibigat na tunog ng aming mga sariling yapak sa malagkit na putik at ang marahas na pagaspas ng mga tuyong dahon sa gawing itaas tuwing iihip ang malamig na hangin. At pagdating namin sa napiling pwesto ni Arkin, ay bandang 5:00 na po iyon ng hapon. Madilim na po ang paligid dahil sa kapal na mga dahon ng balite na humaharang sa huling sikat ng araw. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang uri ng lamig. Hindi ito yung nakakaginhawang lamig na mararamdaman mo kapag nasa tuktok ka ng bundok, kundi isang uri ng malamig na hangin na nanunuot sa bawat hibla ng iyong balat, na dumadaloy sa iyong buto at kusang nagpapatayo ng mga balahibo ng walang malinaw na dahilan. Mabilis naming itinayo ang aming double layer tent habang may natitira pang kaunting liwanag sa langit. Nagluto kami ng simpleng hapunan gamit ang portable camping stove. Habang kumakain kami sa labas ng tent,
at nakaupo sa ibabaw ng mga nakatumbang troso. Napansin ko ang panay lingon ni Arkin sa madilim na bahagi ng gubat. Doon sa direksyon kung saan matatagpuan ang maliit at stagnant na sapa. Ilang beses ko siyang tinanong kung may problema ba o kung may naririnig ba siya. Pero pilit siyang umiiling. Pilit na ngumingiti at sinasabing baka napagod lang daw siya sa mahabang pag-akyat, bitbit ang mabigat na bag. Pero bilang kasintahan niya sa loob ng 4 na taon, alam ko kung kailan siya nagsisinungaling. Nakikita ko sa gilid ng kanyang mga mata ang isang uri ng pagkabahala na hindi ko kailanman nakita sa kanya sa mga nakaraang camping namin. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, tuluyan ng binalot ng dilim ang buong kagubatan. Doon mo talaga mararamdaman ang totoong kahulugan ng salitang pagsasara ng gabi. Dahil walang kuryente, walang signal ng mga cellphone, at ang tanging connection lang namin sa mundo ng liwanag ay ang maliit na camping lantern na nakasabit po sa loob ng tent at ang natitirang pulang baga ng maliit na apoy na ginawa namin sa labas para pantaboy sa lamig. Dahil sa lumalalang bigat ng kapaligiran, nagpasya na kaming pumasok na sa loob ng tent upang matulog at magpahinga. Kuya Jay, doon na nga nagsimula ang kababalaghang yumasak sa aming katinuan. Dahil bandang 11:00 ng gabi, bigla po akong nagising. Hindi dahil sa naiihi ako at hindi rin dahil sa lamig ng gabi. Nagising ako dahil sa isang napakatinding pakiramdam na mayroong nakatitig sa amin mula sa labas. Ang buong kagubatan ay napakatahimik. Isang nakakabinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay namatay. Kahit po ang huni ng mga kuliglig na kanina lang ay nag-iingay sa paligid, biglang naputol. Walang kahit anong tunog ng kulisap. Ang tanging naririnig ko na lang sa loob ng tent ay ang mahina at patay na paghinga ni Arkin sa aking tabi. At habang nakahiga ako at nakadidig sa madilim na bubong ng tent, may narinig akong mahinang tunog mula sa labas. Isang kaluskos. Parang may isang mabigat na bagay na dahang-dahang hinihila sa ibabaw ng mga basang dahon at putik. Noong una, pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Iniisip ko na baka ligaw na aso lang ito ng mga katutubo roon o kaya naman isang baboy ramo na naghahanap ng pagkain. Dahil normal naman ang mga ganitong hayop sa kabundukan ng Sierra Madre. Ngunit habang tumatagal, napansin ko ang kaluskos ay may isang nakakatakot na ritmo. Tunog ito ng kaladkad, tapos hihinto, tapos parang may kinakaladkad ulit. Para itong hakbang ng isang nilalang na may 2 paa. Ngunit tila ba may malalang depekto ang isa nitong binti, kaya naman kailangan nitong ikaladkad ang kalahati ng kanyang katawan sa tuwing hahakbang. Naramdaman ko rin na bumilis ang tibok ng aking puso, na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Sinubukan kong gisingin si Arkin. Dahan-dahan kong inuga ang kanyang balikat at hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit napakahimbing ng kanyang tulog. Para siyang nasa ilalim ng isang malalim na kawalan ng walang malay, na tila ba may kung anong mahika o masamang enerhiya na nagpanatili sa kanya sa ganoong estado upang hindi po siya magising. Kaya mas lalo po akong binalot ng takot at desperasyon. Ang kaluskos na iyon ay unti-unting lumalapit na po sa pwesto ng aming tent. Mula sa direksyon ng sapa, nararamdaman ko ang paggapang nito pataas sa maliit na patag kung nasaan kami. At doon, sa tulong ng maninipis na tela ng aming tent at ng napakahinang liwanag ng buwan na bahagyang tumatagos sa mga sanga ng puno ng balite, nakita ko po ang isang anino sa labas. Kuya Jay, hindi po ito anino ng hayop. Ito po ay anino ng isang figura ng kahawig ng tao. Ngunit may matinding pagkakamali sa proporsyon ng bawat bahagi ng katawan nito. Masyadong
mahahaba ang mga bisig nito na halos umabot na sa lupa habang ito po ay nakatayo ng bahagyang kuba. At ang pinaka nakakakilabot ay ang ulo po nito. Ito ay nakatagilid sa isang kakaiba at imposibleng anggulo na para bang ang leeg ng nilalang na iyon ay parang binali o pinilit na paikutin. Huminto po ang aninong iyon sa tapat mismo ng pinto ng aming tent. Sa sandaling iyon, pilit kong pinigilan ang aking paghinga. Tinakpan ko ng aking dalawang kamay ang aking bibig upang walang kahit anong ingay na lumabas. Habang ang aking mga luha ay malayang umaagos sa aking pisngi dahil sa matinding sindak. Ang distansya lang ng misteryoso at nakakatakot na nilalang na iyon sa aking muka ay ang manipis na zipper at nylon ng tela ng aming tent. At narinig ko ang isang mahaba at malalim na pagbuntong hininga mula sa labas. Ngunit hindi ito normal na paghinga ng tao o ng hayop. Kasabay ng paghingang iyon ay biglang umalingaw sa loob ng tent ang isang napakabaho at nakakasukang amoy. Ang amoy nito ay parang nabubulok na karne ng hayop na matagal nang naiwan sa ilalim ng initan na may halong lansa ng sariwang dugo at ang maasim na amoy na parang basang lupa. Pakiramdam ko ay masusuka ako sa tindi ng amoy. Pero buong lakas ko itong pinigilan dahil alam ko ang isang maling galaw ko lang o tunog na nagmumula sa akin ay sapat na upang malaman ng nilalang na ako ay gising at may malay. Bigla pong itinaas ng anino ang isa nitong mahabang kamay. Mula sa loob, malinaw kong nakita ang hugis ng mga daliri nito na nagtatapos sa mahahaba at matutulis na kuko. Dahan-dahan at nagsimula nitong ikamot ang mga kukong iyon sa labas ng tela ng tent. Ang tunog ng kuko na pumupunit sa katahimikan at kumakaskas sa nylon ng materyales ay nagpadala ng matinding boltahe ng kilabot sa aking buong nervous system. Parang sinusubukan itong kalkalin kung nasaan ang bukasan ng zipper. O kaya na may hinahanap ang pinakamalambot na bahagi ng tela upang doon punitin ang tent at tuluyang makapasok sa aming kinalalagyan. Habang ginagawa ng nilalang ang pagkaskas, may narinig akong mahinang bulong. Hindi ko po maintindihan ang mga salitang binibigkas nito. Para itong isang sinaunang wika na mabilis at pabulong na binibigkas ng maraming magkakaibang boses ng sabay-sabay. Ang bulong ay hindi lang nagmumula sa tapat ng pinto, kundi tila ba umiikot sa buong paligid ng tent na nagpapahiwatig na hindi lang isa ang nilalang na naroon sa labas, kundi pinaliligiran kami ng marami pang iba na tahimik na nagtatago sa dilim ng kawayanan at naghihintay lang ng utos. Sa kalagitnaan ng matinding takot na iyon, biglang napabalikwas at nagising si Arkin. Siguro ay dahil sa umaalingasaw na mabahong amoy o dahil sa nakakangilong tunog ng pagkaskas ng tela. Noong una, mga ilang segundo, parang lito pa siya at tila ba hindi pa lubos nagising ang kanyang diwa. Ngunit nang makita niya ang nanilisik kong mga mata at ang aking pag-iyak at ang malaking anino na nakadikit sa tela sa tapat mismo ng aming pinto, naramdaman ko ang biglang pagbaba ng kanyang presyon. Hinawakan niya ang aking kamay ng napakahigpit. Isang gripong puno ng takot. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang isang uri ng matinding takot at kawalan ng pag-asa na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Pareho kaming paralisado, hindi makagalaw, at tila ba nakalimutan na namin kung paano huminga habang nakatitig sa anino sa labas. Biglang huminto po ang pagkaskas ng mga kuko. Ang anino ay dahan-dahang lumayo ng ilang hakbang mula sa pinto po ng aming tent.
Akala namin noong una ay tapos na. Kala ko tapos na ang kalbaryo at aalis na ito. Ngunit nagkamali kami. Dahil ang susunod na eksenang ginawa ng nilalang ang siyang tuluyang yumasak sa aming natitirang tapang. Narinig namin ang tunog ng isang boses mula sa labas ng tent. "Arkin, tulong! Ang lamig-lamig dito sa labas. Buksan mo to." Kuya Jay, ang boses na yun ay nagsasalita sa labas at tunog yun ng boses ko. Boses ko mismo ang naririnig kong nagsasalita na may kasamang mahinang pag-iyak, panginginig at pagmamakaawa na buksan ang tent. Pero paanong magiging boses ko yun? Gayong nasa loob ako ng tent at nakakapit kay Arkin at nakasara ang aking bibig. Ang boses na nagmumula sa labas ay may kakaibang katangian. Tunog na tunog ito na parang isang lumang sirang plaka o isang digital recording na may glitch. May mga bahaging nanginginig na parang boses ng tao. Ngunit may mga bahaging tunog na mechanical at flat na tila ba sinusubukan lang gayahin at pag-aralan ng isang hayop o ang isang demonyo ang tono ng pananalita ng tao upang linlangin kami at pilitin kaming buksan ang zipper ng tent. Pagkatapos ng boses ko, biglang nagbago ang boses sa labas at naging boses naman ni Arkin ang narinig namin. Maricel, buksan mo ang tent. Ang dilim dito sa sapa. Hindi ko makita ang daan pabalik." Ang paggagayang iyon ng aming boses ay nagpatuloy ng halos 15 minuto na walang hinto. Papalit-palit ang boses ko at ang boses ni Arkin na tila ba pinaglalaruan ng nilalang ang aming mga kaisipan at sinusubukan kaming akayin sa kabaliwan. Niyakap ko si Arkin ng buong lakas. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib at marahas kong itinabo ng aking mga kamay sa aking mga tenga habang tahimik na nagdarasal ng ama namin sa aking isip. Paulit-ulit kong binibigkas ang bawat salita ng dasal. Humihingi ako ng proteksyon sa Diyos laban sa kung anong masamang espiritu ang nasa labas ng aming tent. Matapos ang tila walang katapusang minuto ng panggagaya, biglang naging marahas ang nilalang sa labas. Narinig namin ang malalakas na hampas sa paligid ng aming kampo. Parang may kung sinong naghahagis ng naglalakihang bato sa paligid ng aming pwesto. At ang mismong tent namin ay biglang niyanig ng napakalakas. Naramdaman namin ang paghatak sa mga lubid at ang pagbunot sa mga tulos nito mula sa basang lupa. Sa puntong iyon, Kuya Jay, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nagsisigaw na ako sa matinding takot. Wala na akong pakialam kung marinig man nila ako o kung anong gawin nila sa amin. Si Arkin naman ay pilit na hinahawakan ng mga aluminum poste ng tent mula sa loob upang hindi kami tuluyang madaganan o matangay ng malakas na puwersa sa labas. Sumigaw si Arkin, "Umalis kayo! Iwanan ninyo kami!" Habang ang kanyang isang kamay ay hawak-hawak ang isang maliit na hunting knife na kinuha niya sa kanyang bag. Bagamat alam naman naming pareho na walang anumang silbi ang pisikal na patalim laban sa isang hindi nakikitang puwersa ng kadiliman. Ang buong magdamag na iyon ay naging isang mahaba at madugong pakikipagbuno sa aming sariling takot. Hindi kami pumikit kahit isang segundo. Nanatili kaming nakaupo sa pinakagitna ng tent, magkayakap ng mahigpit, habang ang mga kakaibang tunog ng kaluskos, bulong ng maraming boses, at ang mararahas na paghampas sa aming tent ay nagpatuloy ng walang humpay. Hanggang sa mapansin naming unti-unti nang nagbabago ang kulay ng paligid mula sa malalim na itim na patungo sa madilim na asul ng madaling araw. Nang tuluyan ng sumikat ang unang sikat ng araw sa bandang 5:30 ng umaga, ang lahat ng kakilakilabot na ingay ay biglang naglaho sa isang kurap ng mata. Tulad ng biglaang pagdating nito kagabi, ang buong kagubatan ng Mount Romelo
ay tila ba bumalik sa kanyang normal at mapayapang estado. Narinig muli namin ang masiglang huni ng mga ibon at ang banayad na agos ng tubig mula sa sapa. Nanginginig kami at halos walang lakas ang aming mga tuhod nang dahan-dahang buksan ni Arky ng zipper ng tent upang silipin po ang labas. Paglabas naming dalawa, ang buong campsite namin ay parang dinaanan ng isang malakas na bagyo. Ang aming mga cook set, portable stove at mga natitirang pagkain sa labas ay nagkalat at durug-durug. Ang mga kahoy na ginamit namin para sa apoy kagabi ay nagkapira-piraso na parang may malalakas ng ngiping ngumatngat sa mga ito. Ngunit ang pinaka nakakapanghilakbot na nakita namin na nagpatunay na hindi lang kami nag-hallucinate ay ang mga bakas sa paligid ng aming tent. Sa basang putik na nakapalibot sa tent, may malalalim na bakas ng paa. Subalit hindi ito bakas ng paa ng tao at hindi rin ito bakas ng kahit anong kilalang hayop sa Pilipinas. Ang hugis nito ay parang paa ng tao na may mahabang daliri. Ngunit ang nilalang na iyon ay naglalakad lamang gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa na may matutulis na kuko. At sa itaas ng tela ng aming tent, may mga mahabang gasgas na kuko at may nakadikit na maitim, malapot at malangis na likido na siyang pinagmumulan ng matinding amoy ng nabubulok na karne. Hindi na namin inaksaya ang aming panahon upang ayusin o itupi ang aming mga gamit ng maayos. Isinilid na lang namin ang mga pinakamahalagang bagay tulad ng wallet at cellphone sa aming maliit na bag at mabilis kaming tumakbo pababa ng bundok. Halos magpagulong-gulong kami sa daan dahil sa bilis ng aming pagbaba. Hindi na pinapansin pa ang dulas ng putik. Ang mga sugat na natatamo namin mula sa mga tinik ng kawayan at ang mga pasa sa aming katawan. Ang tanging nasa isip na lang namin sa mga sandaling iyon ay ang makalabas sa lalong madaling panahon sa sumpang lugar na iyon. At pagdating namin sa pinakababa, sa jump off point, nakita kami ng parehong matandang lokal na guide na nakausap namin kahapon bago kami umakyat. Nang makita niya ang aming mga mukha na putlang-putla at walang kaimik-imik at nanginginig pa ang buong katawan namin, tila ba naiintindihan na niya ang nangyari nang hindi na kami tinanong pa ng marami. Agad niya po kaming dinala sa isang loob ng isang maliit na kubo. Binigyan kami ng mainit na kape at pinaupo upang pakalmahin ang aming mga sarili. Noong medyo bumalik na ang aming ulirat at huminto sa panginginig ng aming mga kamay, doon na nagkwento ang matandang guide sa amin sa mahinang boses. Sabi niya, ang partikular na pwesto ng pinagkampingan namin malapit sa lumang sapa ay ang eksaktong lugar kung saan may isang grupo ng 4 na mountaineer ang misteryosong nawala noong huling bahagi ng dekada 90. Ang isa sa kanila ay nagtagpuan na lang ng pagkalipas ng isang linggong malawakang paghahanap sa may gilid ng sapa. Patay na ito at bali ang leeg at may mga senyales sa kanyang katawan na tila ba pinaglaruan muna siya ng mga hindi nakikitang nilalang sa bundok bago tuloy ang pinatay. Ang 3 niyang kasamahan ay hindi na kailanman natagpuan kahit ang kanilang mga labi. Mula raw noong insidenteng iyon, ang bahaging iyon ng Mount Romelo ay mahigpit nang ipinagbabawal ng barangay ng lagyan ng campsite ng mga turista. Kaya lang, dahil lumipas ang maraming taon at nagpalit-palit ang mga namumuno, unti-unti nang nawala ang mga nakapaskil na babalang signboard sa kagubatan. At ang kwento ay unti-unti na ring nalimutan ng mga bagong henerasyon ng mga hiker na naghahanap lang ng magagandang larawan para sa social media. Ang tawag daw ng mga matatandang katutubo at ang mga dumagat sa nilalang na iyon ay ang nanggagaya. Isang uri ng sinauna at masamang espiritu o engkanto ng gubat na kumukuha ng kanyang lakas at kapangyarihan mula sa matinding takot ng tao. Ginagamit daw nito ang boses ng kanyang mga nagiging biktima upang
linlangin ang mga kasama nito at itrap sila sa loob ng gubat hanggang sa tuluyang mawala sa katinuan ng mga tao at maging madali na silang kitlin o kunin. Kuya Jay, simula noong gabing iyon sa Mount Romelo, hindi na kami muling nag-camping o nag-hiking ni Arkin. Sa katunayan, ang matinding trauma at takot na naranasan namin sa gabing iyon ay ang naging pangunahing dahilan kung bakit unti-unting lumamig ang aming relasyon. Hindi na namin kayang tignan ang isa't isa nang hindi naaalala ang kakilakilabot ng karanasang iyon. Tuwing nagkikita kami, ang mukha ng bawat isa ang nagsisilbing salamin sa aming gabing muntik na kaming mamatay sa takot sa loob ng isang manipis na tent. Pagkalipas ng 6 na buwan mula nang mangyari iyon, tuluyan na kaming nagpasya na maghiwalay ng landas. Hanggang ngayon Kuya Jay, kahit ilang taon na nakakalipas at nakatira na ako sa isang sementadong subdivision sa syudad, hindi pa rin ako lubos na natatahimik. Kapag natutulog ako sa aking kwarto at biglang iihip ang malakas na hangin na nagdudulot ng kaluskos ng mga dahon ng puno sa labas ng aking bintana, o kaya naman kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi at tila may nadidinig akong mahinang boses na tumatawag sa aking pangalan na may kakaibang tono, agad na bumabalik ang malamig na pawis sa aking katawan. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na doon sa kailaliman na madilim na gubat ng Mount Romelo sa Laguna, may isang nilalang na nakatagilid ang ulo na patuloy na naghihintay sa susunod nitong biktima habang dahan-dahang binibigkas ang aming mga boses sa dilim. Maraming salamat Kuya Jay sa pagbasa at pagbabahagi ng aking kwento sa iyong mga tagapakinig. Naway maging isang malaking aral ito sa lahat ng mga mahilig mag-explore sa mga kabundukan. Respetuhin palagi ang kalikasan, makinig sa mga babala ng mga lokal ng residente, at huwag na huwag maging mapangahas sa mga lugar na hindi natin alam ang totoong kasaysayan. Pagpalain ka at ang iyong YouTube channel Kuya Jay, at magandang gabi po sa inyong lahat.